kasunduan na po kayo doon ni tatay sa barangay sa, di ba? Po kayo kasunduan doon tatay, bakit po kayo umalis pa din sa bahay ninyo? Mas delikado po dito. Dahil nga po, mahirap naman po kayo dito. Dito kayo, nag-iisa po kayo dito. Kabilang ang isang homeless sa kinailangang alisin sa ginawang clearing operation ng Peace and Order Department. Umaga ng Huwebes nang ikasa ang operasyon at nadatnan ang isang lalaki na ginawa ng tirahan ang Parian Creek. Natutulog sa sira at nakatambak na sofa sa gilid ng tulay habang trapal ang nagsisilbing bubong. Ang pamamalagi dito ay delikado kung kaya't dadalhin na lamang umano ang lalaki sa mas maayos at ligtas na matutuluyan. Po kayo kasunduan doon tatay, bakit po kayo umalis pa din sa bahay ninyo? Maliit po kasi yung bali space parang nakaka-skip po kaya po. Diba ho, sa kasunduan nyo, titigil na lang po kayo doon o titigil na lang po kayo sa tahanan ninyo. Bakit po kayo pumarito pa? Mas delikado po dito. Dahil nga po sa space. Oo nga po paano po yung mag-aalaga sa inyo dahil sa sitwasyon po ninyo? Mahirap naman po kayo dito. Dito kayo, nag-iisa po kayo dito. Mga pasanay man na yun. Tayo, kailangan yung babae ito, basa naman yun. Ayaw, sa kanya yun. Ayaw po yung Ayaw po lang. iatid na lang ito sa barangay Santo Tomas. Tay, halikan na tay. Maliban dito, may ilan pang nakatambak at nakahambalang sa nasabing lugar. May mga aso na binitbit ng clearing team, mga basura na nagkalat, improvised na sampayan at kung ano-ano pa na hindi kaaya-ayang makita sa kahabaan ng Parian Creek na pinaplanong maging tourist spot sa Pasig City. Base sa impormasyon, mas dumami pa ang mga tambak na kailangan tanggalin sa creek ngayon kumpara noong nakaraan ng mga operasyon sa lugar. Ang pagtutulak ng clearing operations ay buntod ng mga natatanggap na reklamo ayon sa hepe ng Bantay Pasig Division na si retired Major Cesario Tubog. Parang anting ko, mas marami ngayon na mahahakot, no? Kasi bago namin ginawa ito, may mga previous na kaming patrol na ginawa dito. May mga documentation na ginawa dito na nakita namin, nang-report sa C3, sa IMT security, sa security namin. Dokumentado yan, no? Yung mga ginawa namin patrol noong una dito na nakita na talagang dumami na naman yung mga kubul, mga illegal structure dito sa kahabaan. Hindi na namin pinagtagal kaya ginawa na namin ito clearing ngayon. Sinagawa itong clearing dito sa operation at natatanggap na rin ng mga reklamo sa ugnayan, sa talakayan regarding dito sa mga kalat, dito sa mga obstruction, no? Dito sa kahabaan ng Parian Creek. Kabilin-bilinan ating buting Mayor Vico Soto at ni Kong Romulo na pangalagaan natin itong kahabaan ng Parian Creek almost 3 kilometers, no? Nakasasagupan ng 6 na barangay. Ang talagang project dito, gawing tourist spot itong area to kasi makasaysayan to sa Pasig, itong kahabaan ng Parian Creek. Pinakiusapan ng hepe ang mga residente upang maging maayos, walang aberya o gulo sa kanilang operasyon. Anya, ang mga naninirahan dito ang siyang unang makikinabang sa malinis na lugar. Outside ito, patanggal na lang. Hindi lang po kami. Ay, ito po. Naman po kami. So, sinasagawa ngayon to ng Peace and Order Department na sa pamumuno ni Colonel Rodrigo de Dios at composed din ng 4 na division ng sa amin, no? Bantay Pasig, si hepe ng Action Line, si Bong De Leon, hepe ng Kabataan Rescue Patrol, si Benji Bendres. No, nagsama-sama kami dito para munuan ito pagki-clearing dito. Kasama na rin, no, ng 6 na barangay na nakakasakop dito. Ininformahan namin ng mga barangay chairman na magkakaroon kami ng clearing dito. At the same time, nagpadala rin sila ng mga barangay BSF, no, nakakatuwang namin dito. At the same time din, kasama rin namin dito yung PNP, no, Pasig Police, no, sa pamumuno ni Colonel Sacro,
nagpadala rin siya dito ng TMR, mobile patrol, na nakaantabay rin siya sa amin kung ano merong mga kaguluhan na mangyayari dito, nakaantabay din sila. Pero so far naman, ginagawa namin dito more on pakiusap din sa mga tao nakatira dito na makisama, no? Tulungan din. Sila rin kasi ang unang-unang apektado kung marumi yung kapaligiran nila eh. Sila yung unang dapat nangangalaga dito eh, yung mga nakatira dito. Ang clearing namin dito, pakiusap sa kanila, yung mga almost karamihan naman na dinaanan namin, warning, no? Warning. Pero meron din kaming hinahakot, yung talaga mga basura na nila dito, na kami tinulungan na lang din namin sila hakutin. No, meron kami dalang mga truck ng Action Line, meron kami mga push cart dito ng Action Line na para mapadali yung pagki-clearing dito. Unannounced yung gagawin namin dito kung pagki-clearing, no. Kaya naglagay rin na kami ng mga outpost dito sa Kapasigan at maglalagay pa rin kami ng outpost doon sa Bandang Palatiw hanggang doon sa Pinagbuhatan. No, para ma-maintain na natin itong kalinisan ng Parian Creek. So, ito ay instruction natin butihing Mayor Vico Sotto. Isa si Ato sa mga residente sa lugar na nais magkaroon ng relocation para sa gaya niya na nakatira sa maliit na espasyo at sa may ilog. Aniya, ito ang problema sa Pasig. Sa paglilinis sa kanilang lugar, maaari umanong maiwasan ang pagbaha na sila din ang nagiging biktima. Okay naman yan para maliwalas tignan, saka malinis ang ilog. Kasi tagulan na dahil uso na ng baha ngayon. Kasi ang tubig ito bumabagsak. Maganda rin niya. Kasama sa kunya, kalinisan yan eh. Kasi iwas tayo ng baha, iwas tayo sa sakuna, mga sunog, gano'n. Ngayon, kung tutuusin talaga, para wala problema ang mga gatong operasyon. Kung pwede, hanap tayo na ng relocation ni Mayor. Para wala kayo ng babalik-balikan. O, di ba? Yan ang problema sa Pasig, ang titira ng tao. Tulad ko, tinitiran ko dito. 1 metro lang. Nakakala nila, malaki. 1 metro lang bahay ko dito. At ibukas ko yan, no? Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.